Patay sa pamamaril ang isang negosyante sa Commonwealth Market sa Quezon City kaninang umaga. Ito na ika-4 na insidente ng pamamaril sa Barangay Batasan sa kabila ng umiiral na election gun ban. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Exclusive, Sola? June, tama ka din, patay nga ang 6 anyos na negosyanteng si Ronel Estelier. Yan ay sa kabilangan ng pinaiira na gun ban ngayong eleksyon. Siya ang nagmamayari ng paggawa ng yelo sa Commonwealth Market matapos nga siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga suspect pasado alas 8 kanina. Nakadapa nga ito kanina at duguan ang abutan natin sa mismong pwesto nila sa palengke. Kitang-kita ito, June, ang kanyang bunsong anak na si Denmark dahil nandoon siya at kasama ng kanyang ama nang mangyari ng insidente. Nagbibilang daw ng mga oras na yun ang kanyang ama nang bigla na lang may lumapit na tatlong suspect na nakabonet. Pinunot daw ng mga suspect ang baril ng biktima na nasa kanyang bewang at walang kaabog-abog na bigla na lamang daw pinagbabaril ang kanyang ama. Napatakbo na raw si Denmark sa sobrang takot. Sa inisyal na investigasyon naman ng Station 6 ng QCPD, matapos daw pagbabarilin ng mga suspect ang biktima ay kinuha pa daw nito ang mismong baril na nahulog matapos itong bumulagta. Kaya lumalabas na 2 baril nga ang ginamit doon sa insidente. At sa inisyal din nilang pagsusuri, 3 ang tama nito sa ulo at 1 sa katawan. Inaalam pa kung anong motibo ang pagpatay pero hindi raw inaalis ng mga pulis ang posibilidad na away sa negosyo ang sanhin nito. At gaya nga ng yung nabanggit, June, ito na ang ika-4 na shooting incident dito sa Barangay Batasan ito lang linggo. Meron kasi nangyari din na magkakasunod na pagpatay. Una sa loob mismo ng MRB compound na isang babae. Sumunod, isang bakla naman sa Riverside at isang tricycle driver naman sa Villonco. Lahat daw ng 3 yun, droga ang dahilan ng pagpatay, ayon mismo sa hepe ng Station 6 na si Superintendent Ramon Canada. Dahil sa pangyayari, mas paiigtingin na raw nila ang pagpapatrolya sa lugar. June? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.